Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Lemuel. Walang eksaktong taon, lugar ng Zamboanga, Sibugay. Bago natin simulan ang kwento, paki-like at share ng video natin mga kabaryo. At huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe bilang pagpapakita ng suporta sa ating channel. Sa masukal na kagubatan ay umiiyak habang tumatakbo itong si Lemuel. Tinatakasan niya ang mga aswang na pumaslang sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Sa edad na 15 anyos, hindi niya alam kung saan na siya pupunta dahil sa biglang pagkaulila. Sinikap niya namang hindi mahuli ng mga aswang na yon. Sa kanyang pagkakatanda ay mga nag-anyong baboy ramo ang umataki sa kanila. Pilit na nakipaglaban ang kanyang ama habang pinapatakas naman sila. Isinugal nito ang buhay para sa pamilya, subalit tanging si Lemuel lang ang nakaligtas. Namamagana ang mga mata at puro sugat ang katawan, lalo na ang mga paa mula sa mga pagtakbo sa kagubatan. Nakita naman siya ni Baldo habang nakasakay sa kanyang kalabaw. Naawa dito si Baldo sa itsura ng bata, kaya naman nilapitan niya ito at kinausap. Umiiyak pa ito habang ikinikwento ang nangyari sa kanyang pamilya. Alam naman ni Baldo na hindi nagsisinungaling ang bata dahil isa itong antingero. Napag-alaman din niya na malayo na pala ang narating ng batang yon. Bagkus, hindi rin alam ni Lemuel kung nasaan na siya. Basta nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Noong sumikat na ang araw, isinakay ni Baldo sa kanggaang natagpuang ulilang bata. Bilang antingero ay naghihimutok na sa galit dahil may namatay at naulila na naman dahil sa kagagawan ng kanyang mga kalaban. Kitang-kita niya sa batang yon ang matinding trauma at takot. Ilang gabi din itong binabangungot. Binihisan at binigyan ng tahanan ni Baldo ang kawawang bata. Mag-isa naman siya sa buhay, kaya hindi pabigat sa kanya ang isang bata lang. Makalipas ang isang buwan, ay unti-unti nang nakakabawi itong si Lemuel. Tumutulong na din ito sa palaya ni Baldo. Minsan isang araw ay muli niyang kinausap ang bata patungkol na rin sa naranasan nitong lagim sa buhay. Sa tingin niya kasi ay makakausap niya na ito ng maayos. Habang ikinikwento ni Lemuel ang malagim na pangyayari ay hindi natakot ang nakikita niya sa mata ng bata, kundi galit at pagnanasang makapaghiganti. Kung sa bagay, kahit sino naman siguro ang makakaranas ng katulad kay Lemuel ay maghahangad din ng hustisya. Nang puntahan minsan ni Baldo ang baryong pinanggalingan ni Lemuel, dito niya nadiskubre na may mga iilang insidente na rin ng pag-atake ng mga aswang. Habang tinitingnan niya si Lemuel na nagbubungkal ng lupa, ay batid niya ang pagkamakisig nito. Isang katawan na perpekto upang isang maging antingero. Si Baldo ay isang antingero, ngunit hindi pa ito alam ni Lemuel. Tinatansya pa niya kung dapat pa niya itong ipaalam sa bata. Hanggang isang araw, pinauna niya sa pag-uwi ang bata at nang sumunod na siya ay nakarinig si Baldo na parang merong nag-aaway. Bumaba naman siya ng kalabaw at tiningnan kung sino ang mga ito. Doon ay nakita niya na may humarang na 4 na binatilyo kay Lemuel. Napagtripan nila ang batang yon. Para sa gustong mapakinggan ang buong istorya, pumunta lang kayo sa bio ko at i-click ang link. Yun lang mga kabaryo. Maraming salamat.